Ayan, President Marcos Jr. lumalala. Hindi lumalala yung sakit, ha? Lumalala yung kasinungalingan, mga kababayan. Kasi nga, itong si Sas Rogando, mga kababayan, mayroong mga bagong reveal. Mayroong mga inilalabas na mga legal na dokumento na nagpapatunay na talagang itong ICC ay hindi gagalaw sana ito kung walang pahintulot ng ating pamahalaang ito. O, yung ICC nga pala, mga kababayan, noon ay nangamba din pala baka hindi na nila matuloy yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ano naman kayang dahilan, mga kababayan, bakit nangamba itong ICC? Ayon nga kay Sas Rogando, Sasot, mga kababayan, ha. At ito nga, bistado na yung itinatago, no, ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga dokumentong ito. Pero bago tayo magpatuloy, mabati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ayon kay Sas Rogando Sasot, ay talagang lumalala na itong kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, nung oras, no, pagkatapos ng pag-aresto noon ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon ito ng maikling interview sa media, mga kababayan, at sinabi nito na wala naman, hindi sila dapat sisihin sa pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte ng ICC dahil hindi naman daw nakipagtulungan, kunting pakipag-ugnayan at nakipag-usap naman daw sila, inaamin naman niya na nakipag-usap sa ICC at wala naman daw sila talagang ginawang hakbang para maaresto itong si dating Pangulong Duterte ng ICC. Pero ito nga, mga kababayan, mismong ICC ang umamin na itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong administrasyong ito talaga ang kumausap mismo sa ICC para arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. At ito nga, mga kababayan, ito yung mas matinding ibinubunyag ngayon ni Sas Rogando Sasot, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Lalong lumalala. Matindi to. Lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Okay, i-share niyo muna ito dahil bago lang ito Bago lang ito dahil wala akong sinabi, baka isipin nyo naman na lumala yung sakit kasi nga may mga nagsasabi ngayon na mayroong karamdaman yung ating Pangulong Pangulong Marcos, mga kababayan. Itong si Pangulong Marcos nga daw ay mayroong karamdaman pero hindi natin sinasakyan yan. Hindi talaga ako nagpapalabas. Mayroong mga vlogger na nagpapakalat na yan na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay may karamdaman at yung iba nga may nagsasabi pa ng 50-50 at delikado na yung buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin sinasakyan, mga kababayan, dahil naghintay tayo na talagang may katotohanan. Yung sinasabi ko dito na lumala dahil ayon kay Sas Rogando Sasot ay lumala yung kasinungalingan. Walang sakit, ha, yung kasinungalingan lang ang mas lumala, mga kababayan. Kaka-release lang. I think this was yesterday. But this is yesterday, The Hague time. Okay, so Netherlands time. So hindi natin ito nasubaybayan. Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay, i-share niyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos. Lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Ay, okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ikan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba itong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo itong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palaki natin para makita nyo. So, ang sabi ni Bongbong Marcos,
Di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So sabi niya, may request kasi yung Interpol kaya sinurrender. So, kaya ko sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing, kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Ito. Straight from the ICC website. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, bakit? Sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025 biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? No, may mga taga-Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope. Ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay, ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay, ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Kasi nga hindi tayo member ng ICC. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo. Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence, ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos, whoever, na nandito yan sa redacted.
Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung kaya yun? Binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yun, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila ma-arresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budulero ang ating commander in Coca-Cola. Kayo nagbigay eh. Kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw ma-aresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. Yun. You are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan. Gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Klaro naman. Diba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal eh. Kasi this is a confidential information. Itong sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication, sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Naku, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted. Na maybe there is a possibility na mawawala ka. At kung mawala ka, mawawala na yung tsansa. So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong. Yan ang mga kababayan, para bang, ano kaya yung itinago dyan, sa kasunduan na yan, dyan sa sinabi ni SAS na redacted, mga kababayan. Ano kaya yung napaloob niyan? Klarong-klaro naman, yun ang mga kababayan, klarong-klaro naman, na talagang itong ating administrasyong ito ay talagang nakipagtulungan sa ICC para maaresto nga itong si dating Pangulong Duterte. Wala naman yung sinasabi nilang Interpol, ipinadaan lang nila sa Interpol dahil alam nila na hindi na tayo member ng ICC. Kaya kunwari Interpol yung pinapagalaw. Pero nga hindi talaga maitago, mga kababayan, yung katotohanan. Dahil nga mismong ICC na rin ang umamin na talagang itong pamahalang itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang talagang nakipag-ugnayan, nakipag-usap sa ICC na sige, arestuhin nyo na itong si dating Pangulong Duterte, pero idaan nyo sa Interpol dahil maging illegal talaga. Illegal, kahit illegal, mga kababayan, illegal pa rin yung ginawa nila. Kaya itong si Senador Amy Marcos nga ay hindi mapalagay. Gumawa nga ng investigasyon ngayon sa Senado. At doon talagang nakita ni Senador Amy Marcos na napakaraming kontrobersyal, napakaraming illegal sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Wala talagang baho, na hindi mangangamoy. Kahit anong tago mo yan, talagang
lalabas at mangangamoy talaga kung ano ba talaga ang katotohanan, mga kababayan. Yun ang ano, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay sana ba yung shout natin? Amyos Screen, shoutout ha. Kay Runa Upina, shoutout sa iyo idol, Runa Upina. Shoutout na rin kay Freddy Villamor, shoutout kay Songs Love, kay shoutout kay Imart Tugunon, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout kay Caroline Spring, shoutout na rin kay Benido at Bencula Jr., shoutout kay Joseph Tulmo, shoutout kay Calm Mansion, shoutout kay Mira, shoutout kay Evelyn Nadaya, kay Miraflor Suto, kay Maria Teresa Samimitra, shoutout kay Romy Detorio, shoutout kay Nancy Pirulino, kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan, Sami Trabajada Cooper, Maria Dikiros, kay Sami Ruiz, Kuya G Vlog, shoutout na rin kay Isaias Garcia, Felix Berto Digorio, kay Ma'am Edisa Borbi, kay Michelle Bolima, kay Jaime Kundi, shoutout na rin kay Imelda Pascual, at kay Ronnie Loli Vesti. Yun ano, habol natin si Liwanag Chick at si Madods Mislang. Yun ang ano, dito lang muna. At once again, this is Runde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.